ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya at narito ang mga dapat nating pakaabangan sa Coco Martin Sigabo. Lalong umiinit ang laban sa gininto ang lupa habang patuloy na lumalaban ang mga residente para ipagtanggol ang kaning tahanan. Mas naging desperado naman sina Ricardo at Domingo na patahimikin ang sino mang humahadlang sa kanilang mga plano. Habang nakikipagpulong si Ricardo sa isang negosyanteng gustong mamuhunan sa gininto ang lupa, maayos ang usapan tungkol sa napakalaking kikitain sa lugar. Ngunit biglang naputol ang kanilang pagpupulong nang lumabas sa telebisyon ang reporter na si Salvador. Sa harap ng publiko, diretsahan itong kinesyon si Ricardo kung ititigil na ba niya ang panggigipit sa mga residente o nagpapalamig lang siya habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Dahil sa matinding galit, agad na gumanti si Ricardo. Hinamon niya si Salvador na magkita sila ng personal kung talagang matapang ito. Halatang nagulat na maging ang mga negosyanteng kausap niya dahil kitang-kita ang pagkawala ng kontrol nitong si Ricardo. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. Makalipas lamang ang ilang sandali, tumawag si Domingo upang pag-usapan ang reporter. Para sa kanya, habang patuloy na nagsasalita si Salvador, mas maraming lihim ang maaring mabunyag. Isang malamig ngunit malinaw na utos ang ibinigay ni Ricardo. Alam mo na ang dapat gawin. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Agad na ipinatawag ni Domingo ang kanyang mga tauhan at inutos na patahimikin si Salvador bago pa ito makapaglabas ng mas marami pang revelasyon. Samantala, abala naman si Gabo at ang kanyang grupo sa paghahanap sa nawawalang motorsiklo. Upang malihis ang atensyon ng mga bantay, hiniling ni Gabo kay Tekla na kausapin ang mga ito habang palihim silang naghahanap sa paligid. Hindi nagtagal ay nakita nga ni Tekla ang motorsiklong kahawig ng kanilang target. Madali niyang nakuha ang atensyon ng mga bantay at pabirong sinabi ng mga ito na ibibigay raw nila ang motor kapalit ng kanyang atensyon. Sa kabilang banda, si Tolits naman ay pansamantalang naaliw nang makakita ng isang aso. Ngunit isang simpleng biro ang nauwi sa matinding habulan. Nang biglang lumitaw ang marami pang aso na sabay-sabay silang hinabol. Napilitan silang magtakbuhan para makaligtas. Habang nangyayari iyon, unti-unti namang napansin ni Tekla na nagbabago ang kilos ng mga lalaking kausap niya. Mula sa pagbibiro ay naging mapahangas ang kanilang mga galaw. Nang pilitin na siyang lapitan, napasigaw siya sa takot. Sa tamang oras, narinig iyon ni Gabo. Walang pag-alinlangan siyang sumugod at hinarap ang mga lalaki. Isa-isang bumagsak ang mga ito sa lakas at bilis ng kanyang mga suntok hanggang sa tuluyan niyang mailigtas itong si Tekla. Pagkatapos ng sagupaan, mabilis na pinaandar ni Gabo ang natagpo ang motorsiklo, ngunit sa halip na tumakas kasama ang grupo, siya mismo ang nagpasyang ilayo ang humahabol ng mga aso upang mabigyan ng pagkakataong makatakas ng ligtas ang kanyang mga kasamahan. Habang lalong umiinit ang laban sa gininto ang lupa, hindi lang buhay ni Salvador ang nasa panganib. Unti-unti ring nadadamay ang bawat taong handang tumayo labang kay Ricardo at Domingo. At kung ganito katindi ang nangyayari ngayon, mas mabibigat na pagsubok at mas mapanganib na laban pa ang tiyak na darating. Kung naging interesado kayo sa mga kwento natin ngayon at kung gusto nyong masubaybayan ang mga susunod na kapanapanabik na kaganapan, ay huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.